Hello, Collective! Welcome to another love reading. Let's check kung anong meron sa inyo ni person. Reminder, collective reading lamang, no? Hindi po lahat makaka-resonate dito. Kung hindi applicable sa situation, huwag na po kayong mag-comment ng mga unnecessary comments dyan. Okay? O for example, sasabihin, hindi na babalik yung asawa ko kasi tsugi na. Eh, alam mo naman palang tsugi na eh. Ba't mo pa i-comment? Common sense po, ha? Kung hindi na po nag-a-apply sa sitwasyon, wag na pong i-comment, wag na pong ipilit. Nakakalagay lang ng ano yan, ng confusion sa other, ano yan eh, watchers or viewers. An energy wherein parang nagkaroon ng disconnection or paglayo, pag-iwas. Okay. So, this person disconnected because sinasabi niya na he or she is not emotionally available. But this person still wants to connect with you. Mukhang hindi pa naman totally sarado or over sa kanya yung connection ninyo. Pero parang lumayo siya eh. O, diba? Maybe because this person also felt a very strong magnetic attraction towards you. So, pwedeng the attraction is still there. Just don't know why meron siyang ginagawang pag-iwas, pag-disconnect, no? Hindi ko alam kung, yes, pwedeng nawalan kay communication. Hindi ko alam kung restricted siya sa'yo or binlock mo siya, binlock ka niya. Kasi nagkaroon ng period ng bakante sa inyo, inactivity with the Four of Swords. Okay. So, that is the background situation or energy. Oh, current energy is the Judgment card, which is pwedeng nare-revive or mare-revive itong connection ninyo, na-disconnect man kayong dalawa. Maybe this person is planning to have a comeback kung siya man yung umalis dito sa connection ninyo. Kasi maliwanag naman dun sa barahan na sinasabi niya, oo, nag-disconnect siya, hindi ko alam, bigla siya naglaho, pero ang sinasabi lang niya, he or she is not emotionally available. Pero gusto niya, according to the cards, may plano pa rin itong person. Hindi niya talaga totally pinutol yung sa inyo. Hindi ko lang alam kung bakit naging missing in action siya But this person is still attached sa iyo emotionally. And nagpaplano to. Ayan, nagkaroon siya ng realization dito. No, ito kasi yung period ng pagmumuni-muni niya Maybe because kaya siya nag-detach, kaya siguro siya naging inactive or nawalan kay communication. Etong person na to, talagang nag-iisip siya about yung situation ninyo. May mga ibang tao na gano'n na kailangan nilang bigyan nyo muna sila ng space, gusto nila muna mapag-isa. Pwede yun yung reason niya And now, dito sa current situation, in the present moment, nagkakaroon siya ng parang
pwedeng nakapag-isip-isip na siya, nakapag-muni-muni na siya, baka tapos na yung period ng pagmumuni-muni niya. At gusto niya na siguro uling mag-reconnect. Aminado rin kasi siya na pwedeng hindi mo rin siya talaga deserve. Ayan. Sabi niya, you deserve more than I can give you. Alam niya sa sarili niya na may bagay or mga bagay na hindi niya kayang i-provide para sa'yo. Or pwedeng hindi niya ma-commit 100% yung sarili niya. For some reason, hindi ko rin alam. Check natin niya mamaya. This person is may respeto paghanga sa'yo. Ayan, oh. I love the way you carry yourself. Siguro, this person sees you special compared doon sa ibang mga nakakonect niya. Kasi siguro you are successful, you are independent, maybe you are charming, good looking, and the way you carry yourself nga. Siguro, he or she sees you as a very confident person na, alam mo yun, kaya mong dalhin kasi yung sarili mo. Kumbaga, alam niya na you are a strong person. And isa yun sa ina-admire niya sa'yo. Okay. Oh, bakit nga ba kasi siya nag-retreat? Meron something na nalaman siya. Hindi kaya nasaktan mo rin tong person na to. Meron something na na-reveal dito or parang nagkaroon ng shock or awakening sa part niya. And dahil dun sa nalaman niya, dahil dyan sa nangyari na yan na hindi niya ine-expect, and siguro, para sa kanya, it was difficult to process, kaya siguro parang nanghingi siya ng time to be alone, or pwede ngang hindi na rin siya nagpaalam, basta nag-disconnect na lang siyang bigla eh. And at some point, pwedeng naisip niya nung time na yun, siguro hindi nga siya makapaniwala dun sa nalaman niya about you, or basta merong something dito na it came as a shock. Hindi niya ine-expect na yun yung mangyayari or nangyari yun. So kaya siguro naglaylo muna siya, nagtago, hindi ko alam, nag-disconnect kasi nga sabi ko nga pinoproseso niya pa yung bagay na nangyari na yun. I don't know if it's related sa inyong dalawa or if meron pa siyang ibang kakonect. At some point, nandoon yung parang nag-give up na siya eh. Sige, sabi niya, bitiwan ko na lang kaya to. Parang ganun. Pero sabi ko nga, the feelings, the emotions are still there. Kahit na nag-disconnect siya. Meron lang talaga something na hindi niya inaasahan nangyari. Kasi this person is contemplating on kung ipaglalaban niya pa ba yung sa inyong dalawa or ili-let go niya na. Since you have here the Four of Pentacles reversed and the Seven of Wands. Pero alam niya na naglalaban yung puso at isip niya kasi the emotions, the feelings, the longing are still there sa kanya. No? Okay, so paki-clarify itong mga nandito sa present situation. May faith pa rin siya sa connection ninyo eh. Ayan o. So, totally, hindi ka pa rin niya totally ni-let go. Although, sabihin na natin na nagkaroon kayo ng disconnection. Ayan, trust. This situation is calling for you to have faith. Baka kasi nagkakaroon ka na ng kung ano-anong iniisip about this person. Ako, baka mamaya nakahanap na siya ng iba, chorba-chorba, charot-charot, whatever. Pero hindi eh.
This person is thinking on making, the next steps papunta sa'yo. Ayan, no, this person will make the effort. So, magtiwala ka lang, whatever is going on dito sa person na to, sa inyong dalawa, ang feel ko lang kasi is nagkakaroon siya ng period ng contemplation. And ngayon, it seems that it's clear na para sa kanya since lumitaw yung judgment card. Nagkaroon na ng wake-up call dito sa person na to. Okay. Hindi rin kasi siya magkaroon ng peace of mind eh. So, hindi siya okay. Nakikita ko sa temperance card, this person is not okay nung hindi na kayo nag-uusap, hindi na kayo nakikita. Pero this person also does not want to force things pagdating doon sa connection niya. Ayan, no? Hindi, ayaw din naman niya ayaw niyang ipilit eh. Kumbaga gusto niya yung natural na mangyayari. Kung kayo talaga, no, although sabi ko nga, hindi naman totally namatay yung magnetic attraction. Kumbaga, napupul pa rin siya sa'yo eh. There's the strong magnetic connection between you and this person. Umiiwas siya sa complications with the 5 of Wands. O baka naman nalaman niya na meron siyang kakompetensya sa'yo. Pwede kasi eh. Kaya nga dito, nagkaroon ng shocking moment sa kanya. So baka akala niya, ikaw lang ang person sa buhay niya. Siguro nasaktan siya nung nalaman niya na baka may iba ka pang ini-entertain, kausap, o may mga iba pang umaaligid sa'yo or bumabalik sa'yo. Yun yung nasisense ko. And ayaw naman niya, syempre, ng makipagkompetensya pa siya, makipag-agawan. So, siya na lang yung nag-disconnect. Yun yung analysis ko rito. But this person is not okay right now. Siguro nasaktan siya, nalungkot din siya. Kaya nga siya nag-disconnect. Pero ayaw niya na ayaw rin naman niya kasing ipilit yung sarili niya sa'yo. Okay? Or this person is just taking his or her time. Ayaw niya rin namang madaliin yung mga bagay-bagay. Ayaw niyang i-force, ayaw niyang madaliin. Okay? The Moon. Okay, pwedeng hindi pa kayo ganun katagal siguro magka-connect na itong person na to. So, there's room para makilala nyo palalo yung isa't isa kung tutuusin. Kasi pwedeng hindi pa ganun katagal yung connection ninyo or relationship ninyo. Pero parang nagkaroon kasi ng other person siguro na sumingit sa side mo. Or iniisip niya na baka nasaktan siya kasi pwedeng may iba kang kakonect. Oo, hindi siya mapakali. There's a lot of things na nagugustuhan niya sa'yo. Siguro yun yung mga bagay na malakas yung dating mo sa kanya. Yun yung mga bagay na ina-admire niya. Ayan, being around you makes me nervous. Siguro sobrang crush na crush ka niya, sobrang gustong gusto ka niya, ikaw siguro yung ideal person para sa kanya. Or ang gwapo-gwapo, ang ganda-ganda ng tingin niya sa'yo. And ang taas siguro ng respeto niya sa'yo.
No, I love your sense of humor. Okay. Kasi, it could be na may karelasyon ka na. Or taken ka na. Or meron nang mas nauna pa nakakonect ka kaysa sa kanya. Kaya lang, pwedeng siya kasi, hindi siya aware nung una. And kaso nahulog siya, nagkagusto siya sa'yo eh. And then, nung nalaman niya na meron kang ibang kausap, ine-entertain, or ibang kakonect, or ka-relationship, dun siya nasaktan. That's why, siguro nagtaka, one day, bigla na lang, hindi na siya nakikipag-usap sa'yo, hindi na nag-chat-chat, hindi na nagpaparamdam. Kasi siguro nga, na-shock siya. And nasaktan siya. Doon sa nangyari na yun. Kaya siguro nag-lie low siya, na nahimik siya. But then, kahit na ganun yung nangyari, nakikita ko na this person is still interested or attracted pa rin sa'yo. Oo. Ayan o, moon card. Nandun pa rin yung ano eh. Nandun yung tinatago niyan pa rin yung, o baka secret relationship kayo. Secret yung connection nyo. Formal man ito, hindi. Official man na naging kayo or magka-connect kayo, pero meron kayong mutual feelings. Pwede kasing patago, pasikreto yung connection ninyo, since pwedeng yung isa sa inyo taken na nga. O bahala na kayong mag-connect the dots kung ang nasasagap ba na or tinutukoy ko rito energy mo, energy ni person mo. Hindi po ako psychic ha. Ayun na nga pala. So ang scenario dito is kapag ibig, kapag kakagusto na gustong-gustong lasapin, gustong-gustong ilantad, kaya lang hindi pwede. Kasi merong isa sa inyo na taken na may kakonect na. So hindi ka rin niya maangkin, no? And isa yun sa masakit para sa kanya. Sabi lang dito sa card mo, free yourself. Kasi baka ikaw yung hindi malaya. Hindi mo pa siya totally kilala, dear. Marami pa kayong bagay na ma-explore sa isa't isa. Ayan, no, getting to know each other. Kaya ako sinasabi kasi nga, pwedeng hindi pa kayo matagal na magka-connect nito. Kaya lang yung isa sa inyo is taken, hindi free. So, therefore, secret relationship to. Hindi pwedeng illegalize, ilantad. Yun naman pala. Kaya naman pala, para kang isang rosas na may mga thorns. Napakaganda pero hindi niya mapitas. Hindi niya maiuwi. O, diba? Shala naman. Diba? Wow! Kasi pwedeng yung isa sa inyo kasal na, taken na talaga eh. And the only way lang para magkaroon kayo ng, kung talaga maging legal kayo, is either bitiwan mo yung karelasyon mo o maghiwalay kayo. I-give up mo yung marriage mo kung kasal ka na, which is, diba, hindi naman appropriate. And hindi ko rin ina-advise yun. Baka sabihin nyo, nagpapayo ako ng mga mali-mali rito Hindi ko kayo pinapayuan, guys. Binabasa ko lang yung mga energies dito. Kung ano na yung lumalabas sa cards. So, kasi nakaka-turn yung situation ninyo eh. Unless, maloko ka o maloko siya na, alam mo yun, tatlo kayo sa sitwasyon pagsasabay-sabayin ninyo. Yun na nakikita ko eh. Kasi ang gusto niya mangyari, maging asawa ka niya, maangking ka niya, nang legal, nang hindi nakatago, na magagawa nyo lahat yung gusto nyong gawin. Kaso, wala kayong ganong luxury kasi hindi pwede. Okay? Yun yung nasisense ko. At ang feeling niya siguro, parang naging option lang siya sa'yo. Yun yung nararamdaman niya. Kasi nga, taken ka na or may asawa ka na.
So, para lang siyang extra. Alam mo yun? Para lang siyang asungot. Siyempre, lahat tayo ayaw natin. Nung gusto natin, tayo yung bida, di ba? Tayo yung number 1 sa puso ng jowa natin. Doon siya nasasaktan. Kaya lang kasi, andun yung desire niya sa'yo eh. Andun yung matinding attraction niya sa'yo. And na-feel niya kasi yung strong magnetic connection sa inyong dalawa. Kaya lang, ikaw ay parang isang bituin na hindi niya maabot. Parang movie lang. Ano ba yan? Oo. Kasi kung gugustuhin niya, alam mo, ayan o, Dira, kung gugustuhin niya, pwedeng good looking din to, may mga nagkakagusto rin sa kanya, may iba rin siyang options, pero hindi niya pinapatus yun. Hindi niya tinutuka yun. Ikaw yung mas gusto niya kasi. Ikaw yung pinipili niya, kaya lang ang saklap kasi hindi kayo pwede. Hindi tayo pwede. Di ba may ganun kanta? Ano ba yan? Ang asim. Yun na nga. Ayaw din naman niya kasing sirain yung pamilya mo, dear. Kung may asawa, may anak ka na. Pero yung desire, yung passion, yung pagkagusto nandun, the feelings, strong feelings, ay nandoon. Yung feelings niya para sa'yo. Okay? Ayaw naman niya na mag-end up na broken family. Ayaw niya maging homewrecker. Ayaw niya makasira. Ayaw niya makasakit, makatapak ng ibang tao. So, this is a good person. Nagkataon lang na hindi niya mapigilan yung puso niya sa pag-ibig sa'yo, sa paggusto niya sa'yo. Siguro yun na lang yung pinakakasalanan niya, na na-inlove siya sa'yo. Pero in the first place, hindi niya alam eh. Yun yung napipick up ko sa cards. At dandang pinaglalabanan ng puso at isip niya, kung mag-hold on pa ba siya, itutuloy pa ba niya to, i-give up ka ba niya or hindi. Okay, so that's your reading for today. Maraming salamat for dropping by. Don't forget to subscribe, like, follow. Take care. God bless. Babush.